Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Rebay at shoutout kay Bert Brother TV. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Pagkatapos ng 9 na pagliko at 18 liko ng landas, nakita ni Fei Langsheng si Emperador Zun. Sa daan-daang gwardya din ang nagpakita ng lakas ng depensa ng Imperial Court. Gayunpaman, ang mga guards para sa tunay na malakas, o inilarawan bilang ilusyon. Kung isasaalang-alang ang sariling lakas ni Fei Langsheng, walang makakapigil sa kanyang pagsisikap na pumasok sa Imperial Court. Kaya ang mga gwardya na ito, sa pananaw ni Fei Langsheng, ay walang tunay na epekto maliban sa pagsuporta sa eksena. Kung tutuusin, ang mahihina na mapipigilan ay hindi makalusot sa Imperial Court. Hindi ko alam kung ano ang nangyari nang lumapit sa akin si Emperor Zun. Diretsong tanong ni Fei Langsheng. Dahil napakadirekta ni Master Fei, ayokong maglaro. Hindi ko alam kung narinig na ba ni Master Fei ang Aaron. Tanong ni Emperor Zun. Matagal nang nag-iingay si Aaron sa Imperial Court. Kung hindi ko pa ito narinig, hindi ba't dinilat ko ang aking mga mata at nagsisinungaling? Fei Langsheng liwanag na paraan. Ilang tao ang napatay ni Fu Leng sa Imperial Court. Ito ay hindi na isang simpleng numero upang mabilang, at ang motibo ng kanyang pagpatay ay dahil sa Aaron. Kaya ang salitang Aaron ay matagal nang kumalat sa Imperial Court. Mukhang kilala ni Mr. Fei ang lalaking ito, sabi ni Emperor Zun. Bahagyang kumunot ang noo ni Fei Langsheng. Sinabi lang niya na narinig niya ito, ngunit hindi niya ipinahayag ang kanyang pangunawa. Ngunit naisip ni Emperador Zun. Hindi iniisip ni Emperor Zun na magkakaroon ng anumang pagsasabuatan sa pagitan namin ni Aaron. Sinabi ni Fei Langsheng, wala ito sa Huanglong Hall, kaya hindi matatakot si Fei Langsheng sa Emperador. Siyempre hindi, walang makapagtatanong sa sinseridad ni Master Fei sa Imperial Court. Sana hindi masyadong isipin ni Master Fei. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa Aaron. Sabi ni Emperor Zun, kakakilala lang namin niya. Kung gusto mo siyang makilala sa pamamagitan ko, baka maling tao ang nahanap mo. Sabi ni Furlong Sun, bagamat alam niya ang ugat ng Aaron, hindi niya maaaring ibenta ang Aaron. Ngayon ay Aaron, ngunit ang tunay na Diyos, upang ipaalam sa kanya na siya ay nagtaksil sa kanya, hindi magagarantiyahan ni Fei Langsheng kung anong uri ng katapusan ang kanyang magkakaroon. I don't want to know too much. May makapangyarihang tao daw sa Royal Court, di ba? Tanong ni Emperor Zun. Walang maraming tao ang nakakaalam na ang Aaron ay isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Gayunpaman, nagulat si Fei Langsheng na matanggap ni Emperador Zun ang balita. Sa pagkakaalam ko, ito ay totoo, ngunit hindi ko alam kung ano ang katotohanan, at hindi ako naglakas loob na subukan ito sa kanya. Ang pangunahing dahilan ay pinapanatili niya ang kanyang katapatan sa Aaron at iniiwasang masangkot sa mga hindi kinakailangang problema. Siya yon, alam mo ba na siya ay isang taong malakas sa Diyos? Huminga ng malalim si Emperor Zun at sinabi, ngayon ay tila tiyak na ang kaharian ng Aaron. Hindi masama. Sabi ni Furlong Sun, hindi ko akalain na ang ganoong kalakas na tao ay maaaring lumitaw sa ating Imperial Court. Mukhang sandali na lang at mapag-isa natin ang 3 kaharian. Pinilit ni Emperor Zun na ngumiti. Ngunit alam ni Fei Langsheng na ang kanyang mga salita ay para lamang sa kanyang sarili. Hindi ganoon kadali para sa kanya na hayaang pumunta si Aaron sa Imperial Court. Mukhang bago niya ginawa iyon, hindi niya alam ang totoong estado ng Aaron. Gusto mong harapin ang Aaron. Ibinigay ni Fei Langsheng ang kanyang hula. Naninigas ang mukha ni Emperor Zun.
Siya ay nag-aalala na ipaalam ni Fei Lingsheng ang Aaron. Kung tutuusin, sapat na mahirap na harapin si Aaron, isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Kung handa ang Aaron, hindi magandang balita para sa Emperador. Paano ko haharapin ang mga malalakas sa Divine Realm? Kahit na mayroon akong array blessing, wala akong ganoong kalakas na lakas. Nag-aatubili na paliwanag ni Emperor Zun. Ayon sa ekspresyon ni Emperor Zun, halos makumpirma ito ni Fei Lingsheng. Tila bagaman ang kasaysayan ay maaaring ibagsak at i-renew, may mga bagay na nakatadhana na hindi na mababago. Minsan ang emperador na si Zun ay namatay minsan sa kamay ni Aaron. Ngunit hindi nagbago ang kanyang kapalaran dahil sa muling pagsilang ni Aaron. Ang ikalawang kamatayan ay malapit nang dumating sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi sapat ang relasyon namin sa kanya para mabigyan ko siya ng impormasyon. At saka, nandito lang ako para makisali sa saya, at hindi ko guguluhin ang sarili ko. Sabi ni Furlongson. Nakagan ang loob nito kay Emperador Zun, dahil alam niyang hindi maniniwala si Fei Lingsheng sa kanyang paliwanag. Wala nang iba, mauna na ako. Sabi ni Furlongson. Matapos tumanggo si Emperador Zun, umalis si Fei Lingsheng. Sa ilalim ng buwan, pinuntahan niya si Emperor Zun at mahinang sinabi, Emperor Zun, naniniwala ka ba sa kanya? Walang magawa si Emperor Zun kundi ngumiti at sinabing, kahit hindi ako naniniwala sa kanya, ano ang magagawa ko? Sa labas ng Huanglong Hall, hindi ko siya kalaban. Ngayon ay sarado si Chimeng sa pangunahing bulwagan upang palakasin ang kanyang hanay. Walang paraan si Emperor Zun para harapin si Fei Lingsheng. Kaya hindi man siya maniwala o hindi, pinapanood lang niyang umalis si Fei Lingsheng. Ang bulwagan ng Huanglong ay isang napakapamilyar na lugar para sa Aaron, kaya nang dumating dito ang Aaron, napagtanto niya na may mali dito. Ang Aaron ay minsang nakipaglaban kay Emperador Zun sa bulwagan ng Huanglong at matagumpay na napatay si Emperador Zun. Sa oras na iyon, alam na alam niya kung ano ang nasa bulwagan ng Huanglong. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang array power ng Huanglong Hall kaysa dati. Ibig sabihin, maaaring gamitin ni Emperor Zun ang array power para mapahusay ang sarili niyang lakas. Mukhang gustong gamitin ni Chimeng si Emperor Zun para harapin ako. Aaron smile, at hindi nakaramdam ng anumang banta dahil sa sitwasyong ito. Kahit gaano pa kalaki ang pagpapahusay na may dudulot ng array sa emperador, ang Aaron ay ang tanging banal na kaharian sa mundo ng Xuanyuan, na hindi mapapantayan ng sinuman. Kahit na may paraan si Chimeng na gamitin ang array para pilitin ang kaharian ni Emperador Zun sa banal na kaharian, mamamatay si Emperor Zun dahil hindi niya kayang tiisin ang puwersa. Dapat mong malaman na ang Aaron ay hindi lamang sinanay ni Tianlei, kundi pati na rin sa tulong ng femur skeleton, upang madala niya ang makapangyarihang kapangyarihan ng banal na kaharian. Imposibleng gawin ito ng isang ordinaryong katawan. Totoo na hindi siya kumbinsido kung ang mga sinaunang magic soldiers ay nahulog sa mga kamay ng mga taong katulad mo. Likas na sabi ni Linlong. Bilang isang magic soldier noong unang panahon, ang dating amo ay isang malakas na tao noong unang panahon. Ang agwat sa pagitan ng Aaron at Aaron ay hindi kaunti. Ang paglaban ni Chimeng ay kontrolado ng Aaron. Bagaman siya ay produkto ng sinaunang panahon, ang kanyang IQ ay medyo mababa pa rin. Nakangiting sabi ni Linlong, sa pananaw nito, ang pinakamahusay na pagpipilian ni Chimeng ay ang pagtitiis, dahil ang Aaron ay may isang bagay na pumipigil sa kanya. Ito ay ganap na hindi makatwiran upang labanan ang Aaron sa oras na ito. It has nothing to do with IQ. I've met a lot of arrogant people. Like her, hindi ako marunong umiyak nang hindi nakikita ang kabaong. Nakangiting sabi ni Aaron. Si Chimeng sa panahong ito ay tulad ng mayamang ikalawang henerasyong Aaron na minsang nakipag-usap. Alam ng mga mayayamang ikalawang henerasyon na hindi madaling harapin ang Aaron, ngunit sa labas ng mukha, susubukan nilang maghanap ng gulo para sa Aaron, at sa proseso, lagi nilang pangarap na makatapak sa Aaron. Kapag sila ay niyurakan ng Aaron, o kahit ang buhay nila ay nanganganib, iiyak ba sila at pagsisisihan? Sa harap ng Aaron, hindi kakaunti ang umiiyak at lumuluhod upang humingi ng awa. Sanay na siya sa ganitong uri ng larawan. Matagal na bamantong hininga si Lin. Sinabi ni Chimeng na hindi siya gagawa ng anuman at hinding-hindi mamamatay. Siya ay tapat at masunurin. Wala siyang magawa.
Kailangan niyang gawin ang mga gamo-gamo na ito. Hindi ba siya nagdagdag ng mga hadlang sa kanyang sarili? Sa ilalim ng panggigipit ng Panguax, hindi niya maibabalik ang buong buhay niya, at gustong malaman ng mundo ng Xuanyuan ang iyong kalaban, di ba joke yun? Matapos marinig ang mga salita ni Linlong, hindi napigilan ni Aaron na matawa. Sa katunayan, alam niya ang totoo, ngunit ayaw niyang sumuko at sumuko. Sabi ni Aaron, kung ito ay nasa mundo ng lahat ng direksyon, maaaring mawala siya sa iyong kontrol, ngunit sa mundo ng Xuanyuan, ito ay purong pantasya, sabi ni Linlong. Ito ay nagpapaalala sa Aaron na si Chimeng ay may ibang puso. Para sa Aaron, ito ay isang hindi matatag na bomba, na maaaring sumabog anumang oras. Sa mundo ng Xuanyuan, walang mahanap si Chimeng na haharapin ang Aaron. Ngunit pagkatapos pumunta sa 8 direksyong mundo, kung saan ang malalakas ay parang mga ulap, hindi ito ang lugar kung saan maaaring magwalaang. Aaron, paalala mo sa akin, mayroon bang anumang paraan upang ganap na makontrol siya? Tanong ni Aaron kay Lin. Walang kamalay-malay na tumingin si Linlong sa noo ni Aaron, kung saan matatagpuan ang lihim na palakol na pango. Para maging ganap na masunurin si Chimeng, ang pinakamagandang paraan ay hayaan siyang makilala ang Panginoon, ngunit mayroon ka ng palakol na pango, hindi ko alam kung magagawa ang bagay na ito. Hindi sigurado si Linlong. Sumimangot si Aaron. Hindi niya gustong magkaroon ng Jade Sword sa lahat ng oras. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya ito dinala ay para ibigay ito kay Ivory. Kung kilala niya mismo ang Master, paano niya ito maibibigay kay Ivory? Tila nang makita ang pag-aalala ni Aaron, sinabi ni Lin na, huwag kang mag-alala. Matapos makilala ang Panginoon, hindi imposibleng masira ang relasyon. Hindi ka makakaapekto kung ibigay mo ang Jade Sword kay Ivory. Kung gayon, walang problema. I'll try my best, sabi ni Aaron. Hindi alam ng Aaron kung gagana ito o kung magkakaroon ng ilang uri ng pagbubukod sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, napakagandang regalo, dapat itong ibigay ni Han Sunny kay Ivory. Anyway, kailangan niyang subukan. Matapos makapasok sa Huanglong City, maraming mga especially iya sa paligid ng Aaron. Ito ay dapat na inayos ni Emperor Zun. Sa kabutihang palad, ang pag-uugali ng Aaron ay susubaybayan sa unang pagkakataon. Mukhang hindi pa tapos ang array ng Huanglong Hall. Bigyan mo pa siya ng ilang araw. Ang Aaron ay random na nakahanap ng isang tindahan upang mabuhay, at hindi nagmamadaling hanapin si Emperador Zun. Para mamatay si Chimeng, kailangang bigyan siya ng pinakamabigat na suntok kapag siya ang may pinakamalaking katiyakan. Ang korte ng hari, natanggap ni Emperor Chun ang balita na 3,000 si Han sa unang pagkakataon na pumasok sa Imperial na Dragon City, ngunit hindi siya gumawa ng anumang iba pang kaayusan maliban sa pagmasdan ang 3,000 ng Korean. Dahil hindi pa tapos ang hall ng emperador, at hindi nagpakita si Chimeng. Hindi siya nang ahas na lumapit ng madali. Emperor Zun, kung siya ay isang tunay na Diyos, dapat niyang maramdaman ang pagbabago ng Huanglong Hall. Tama ang sinabi ni Yuaxia kay Emperor Zun na sa mga araw na ito, ang kapangyarihan ng Huanglong Hall ay unti-unting lumalakas, na mararamdaman ni Yuaxia. Hindi to mention Aaron who has a divine realm. What do you mean? Emperor Zun asked suspiciously. I mean, alam niya iyon, pero naglakas loob pa rin siyang manatili sa lungsod ng Huanglong. Siguro, hindi natapos ni Yuaxia ang kanyang sinabi, ngunit nahulaan na ng emperador ang susunod niyang sasabihin. Lumalakas ang kapangyarihan ng bulwagan ng Huanglong. Ngunit ang Aaron ay walang kahit katiting na takot. Malamang na ito ay nagpapakita na si Aaron, na nagmamay-ari ng banal na kaharian, ay hindi nagbigay pansin sa bagay na ito. Ipinapakita rin nito na nais ni Emperador Zun na gamitin ang hanay upang talunin ang Aaron, na isang panaginip lamang, dahil walang pakialam si Aaron. Sigurado akong may iba pang paraan na matutulungan niya ako, sabi ni Emperor Zun na nagawang patayin ni Chimeng ang malakas sa lahat ng direksyon, kaya ang kakayahan niya ay hindi lang sa mata ni Emperador Zun gawin ito. Gusto ni Chimeng na mamatay si Aaron sa makatuwid. Naniniwala si Emperor Zun na hindi lamang gagawing mas malakas ni Chimeng ang hanay ng bulwagan ng Huanglong kung mayroon siyang ibang paraan upang matulungan ang kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po